Unstable pa rin ang kalagayan ng grade 8 student na biktima ng pamamaril sa loob ng silid-aralan sa Santa Rosa Integrated School. Kasalukuyan itong nasa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, San Nueva Ecija. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang 15 taong gulang na biktima ay umaasa sa tulong ng life support o mechanical respirator sa Surgical Intensive Care Unit o ICU at patuloy na minomonitor. Ayon sa mga doktor, hindi pa maisasagawa ang nakatakdang operasyon para alisin ang bala sa kanyang sentido dahil masyado pang unstable ang kanyang kalagayan. Hinihintay na lamang umano na bumuti ang kondisyon ng biktima bago ito isalalim sa operasyon. Brain surgery at this time will be detrimental to the patient kasi nga po medyo unstable nga po yung pasyente. Kumbaga pag inoperahan po natin, mapapasama po lalo po yung kondisyon po ng pasyente po natin. And may we respectfully clarify that the patient's stay in our hospital from her admission, diagnostic procedures, life support, medicines, PJG MRMC has provided and will provide all the medical services and medicines free of charge and has never imposed any monetary charges as a condition for her continued medical management or for any necessary surgical procedure. PJG MRMC is strictly implementing a no balance billing policy of the DOH. Dagdag pa ng ospital, lahat ng serbisyong medikal at gamot ay ibinibigay ng walang bayad alinsunod sa no balance billing policy ng Department of Health. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko, kakilala at mga kamag-aral na ipagdasal na bumuti ang kalagayan nito at matuloy ang planong operasyon. Samantala, pumanaw naman ang namaril na grade 10 student isang araw matapos ang insidente. Matatanda ang pinasok ng sospek ang dating kasintahan sa loob ng classroom at binaril ito bago barilin ng sarili. Sabay pang isinugod sa ospital ang dalawa, subalit kalaunan ay binawian din ng buhay ang sospek. Hindi rin maiwasan na sisihin ng mga kaanak ng dalawang estudyante ang pagiging maluwag ng paaralan pagdating sa pagbabantay sa seguridad ng mga bata. Masasabi ko lang sa DepEd, yung obligasyon naman nila, kung may gwardiya ng eskwelahan, i-maintain nila tuloy-tuloy. Kaya nangyayari ngayon, kung walang nangyari, ay kung may nangyari na sa kanila ginagawa, kung nag-igpit sila, kung may nangyari nang napatay na. Kagaya napapasok ng kriminal yung eskwelahan, hindi alam. Biktima, alang kamalay-malay, nasa loob ng room. Dapat po talaga yung DepEd ay yung security, ganyan. Hanggang sa pagpasok sa eskwelahan ng mga bata, minsan dapat tinitingnan. Kasi yung ibang pangyayari, hindi nga gaya nga nangyari na yan, kung high school student na yan, hindi natin nasusubaybayan. Kailangan siguro hanggang pagpasok medyo tinitingnan. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Department of Education, ngunit tumanggi itong magbigay ng panibagong pahayag at iginit na sapat na ang inilabas nilang statement sa social media hinggil sa insidente. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon.